Marami pa rin ang nagdududa mga kababayan dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Dahil, di ba pinapalabas ngayon mga kababayan sa media, nahulog daw mga kababayan. Nahulog, ganyan, accidentally. Pero subalit datapat, lumabas po mga kababayan ang lumang video ni Cabral na ang sabi niya, mayroon daw siyang fear of heights mga kababayan. Pero iba po ang sinabi ng kanyang driver. Tumaas ang kilay mga kababayan ng marami nung marinig ang testimonya ng driver na ito daw si Yusek Cabral ay umupo daw mga kababayan sa gilid ng bangin sa likod ng kanyang pagkakaroon ng fear of heights. Oh! At ayon sa mga analyst mga kababayan na na-interview ni Atty. Topacio, important piece of the puzzle daw itong si Cabral mga kababayan. At kung kikitilin man ito ang kanyang buhay daw mga kababayan, gaya ng ini-insinuate ni na Lacson. Na kinitilo niya ang kanyang buhay dahil it's a sign of guilt. Imposible daw mga kababayan na hindi nito sasabihin o ibubulgar man lang ang kanyang mga kasamahan o ang kanyang mga nalalaman. Kaya malamang sa malamang hindi daw nagpakamatay at malabo din daw aksidente mga kababayan itong pagkamatay ni Cabral, kundi talagang ginorgor mga kababayan. Yan ang tingin ng ilan. Panoorin niyo po mismo ha. Biggest phobia. Biggest phobia niya ha. Heights. Takot siya sa heights mga kababayan. Siya nauupo. Diyan siya umupo. Tapos umupo sa gilid ng bangin. Yan. Tapos tatayo, ang kumidikit siya ron. Ang isa sa pinagdududahan nila mga kababayan ay dapat daw thoroughly imbestigahan itong driver niya. Sabi ko, baka mahulog, balas. Sabi ko, wag ka dyan ma'am, baka mautbalas ka. 3 beses po siya sinaway. Tatlong beses pang sinaway daw pero ayaw. Kaya nasabi daw nila mga kababayan na aksidente na nahulog. Mayroon ding mga mga kababayan, mga anggulo na talagang nagpatiwakal mga kababayan daw. Kung gagawin mo yan mga kababayan, hindi mo ikakanta yung mga kasamahan mo, yung mga mastermind. Di ba? Phobia. Heights. Kaya pala mga kababayan dahil mayroon pa pala siyang maraming schedule mga kababayan doon sa interview sa ICI. Ilang ulit na siyang inimbitahan dyan mga kababayan At sa pagkakataong ito, mukhang marami siyang ibubulgar mga kababayan. Mayroon ng insidente mga kababayan bago pa itong nangyari itong pagkamatay niya. Ninakaw ang kanyang laptop mga kababayan. Diyos ko Lord. Tapos ngayon, wala. Isa na siyang malamig na bangkay. I believe on December, ito na medyo napaaga na lang yung announcement. We plan to invite former Yusek Cabral. 15. Yan na yung possible last Iimbitahan we nila. are hoping that she appears. Why? Why? Well, Pero na-postpone yan mga kababayan na. Siguro in the following weeks or days bago magpasko. Kaso lang wala na I cannot divulge that, but there are information that the commission would want to get. Ito inanunsyo nila mga kababayan na iimbitahan muli si Cabral. Baka may natakot mga kababayan at saka kumilos. Po ang patay si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral matapos umanong mahulog. Mahulog! Lord! May fear of heights tapos mahuhulog doon mga kababayan. Deliberately uupo doon sa gilid ng bangin. Sa bangin, sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Natagpuan ang bangkay ni Cabral sa gilid ng Bued River na tinatayang may taas na mula 20 hanggang 30 metro mula sa Cannon Road. With respect to the investigation sa mga anomalous flood control projects sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Malaki po actually, no? Malaki. Kung titingnan po natin, so we have a secretary, no? We need to understand yung pong mga... Ang laki mga kababayan ng nalalaman nitong si Cabral pagdating mga kababayan sa kung anumang mga hokus-pokus ang nangyayari dyan mga kababayan sa loob ng DPWH dahil mataas ang kanyang ranggo mga kababayan. Yung karaniwan po kasi yung mga ministerial functions, yan yung pong yung oversight ang ginagawa oversight, ng ating secretary. No? But yung So alam niya mga kababayan ang anong mga nangyayari dyan. Siya ang nag-o-oversight tinatawag nating detailed mga transactions, detalye, yung mga talaga transaction. mga administrative elements primarily, these are actually being given to the undersecretaries, no? Kaya nga marami tayong undersecretary sa bawat departamento
at sila talaga yung nakatutok primarily doon sa mga kanya-kanyang programa, proyekto at polisiya ng ating pamahalaan. So kung sa lawak at lalim ng karanasan at kaalaman, I think masasabi ko talaga we really lost an integral piece in this Integral piece of in the this puzzle. we call the flood control scandal mainly. Sa tingin nyo, mga kababayan, talagang kung nahulog man lang ang timing, talaga ngayon talaga siya nahulog. Sa tagal-tagal na niya dyan sa Baguio, mga kababayan, ngayon pa talaga siya nahulog na bumutok itong flood control scam. Na pwede naman siyang, mga kababayan, pwede siyang tumistigo. Pwede siyang tumistigo kung meron siyang nalalaman. Okay. Sa tingin niyo po, being a serious follower nitong mga proceedings with respect to flood control, after Yusek Cabral, sino po dun sa mga dramatis personae Dramatis persone? DPWH, who is next in rank pagdating sa dami ng impormasyon na maibibigay tungkol dito Si Bunoan! Pero kung ka-level ni Cabral, yung si Bernardo. sa ganitong investigasyon? Well, I think without a doubt, Yusek Bernardo, Yun. I would say, because he's one of the more seasoned Seasoned. engineers tsaka talagang technocrats dito sa DPWH. I believe siya talaga yung mas marami pang maibibigay sa atin. Although, I think marami na naman siyang naibigay sa atin ng mga pyesa, ng mga nakaraang hearings. But I think we Ang problema hawak na nila Boying din, mga kababayan, na Diyos ko Lord, hawak na din nila Bangag. Dahil, alam naman natin, mga kababayan, na sa utak ng marami, ang mastermind dito ay walang iba kundi si Ngagba. So paano na yan kung totoo ang kutob ng ilan, mga kababayan, na totoong si Bangag ang mastermind? Then hawak na niya yung mga pagtuturo sa kanya. Diyos ko Lord. we could definitely get a lot more from him in the coming days. Yun yung sanang gusto natin ditong makita sana, Torny, because we really need everything that we could have at the Kontrolado moment na nila to shed light on this issue, Andyan lagi si Boying Remulla katabi ni Bernardo. Diyos ko. especially now that the ICI is already conducting their investigation at sabi nga nila nagla-livestream na sila, although iisa pa lang yun na Iisa pa ila-livestream lang, nila. oo. They're The rest, humingi ng executive session ng mga There's visit. lingering doubt on the part of the people as to the Budol. veracity and the validity of the Budol. investigation and the integrity of such. And then ito pa, nawala pa yung si Yusek Cabral. So yung perception dito ng taong bayan, hindi natin maialis yung kanilang agam-agam na maaari talagang may mga galamay o may mga kamay na gumagalaw behind this, para talaga pagtakpan at sabihin na natin patahimikin yung mga talagang tao na mayroong kinalaman. Kung maalala natin, hindi naman to bago sa kanilang playbook dahil kung maalala natin, sinabi nila na nag-resign itong si Secretary Pangandaman, ganoon din naman si Executive Secretary Bersamin out of delicadeza, but it turned out later on that they were asked to actually step down. So, maliwanag na meron talaga nagaganap na cover-up dito sa ating investigation at all. And Talaga? I think the reason for Cover this up is pa because more. they're really trying to shield the public perception again away from Malacanang and away from the powers that be. Okay, sabi nyo, sinishield away from the powers that be. Sino bang powers that be? Di ba si Bangag? there is this lingering doubt sa mga utak ng ating mga kababayan na may cover up, hindi malalaman ang katotohanan. Para sa inyo po, what will it take for the government to do para mawala po itong mga dudang ito sa isipan ng ating mga kababayan? Step down, BBM! Tapos, mga kababayan, hayaan niya gumulong ang totoong investigasyon dahil sa tingin natin, mga kababayan, sa mga panahon ito, ang mga investigasyon is puro mga kababayan, puro sarsuela, all for the show. Number one, I think we need to have an ombudsman that is really willing to investigate Alisin everyone. na si Boying. Even those people, Wala na. those people Dyan- na talagang dyan pa lang. masasabi natin Diyan pa lang, variable na. Ang ombudsman natin na
Boying Rimulya, Diyos ko. mahirap salingin at mahirap banggain dahil meron siyang pinagkakautangan ng loob, no? So that's the first one, because the ombudsman, I believe, is really the vanguard Kaya wala na talaga mga kababayan itong maaasahan na patas. Hanggat andyan yang si Marcos mga kababayan. of justice, particularly in the issue of corruption. At ang kinakaharap natin dito isang malawakang usapin ng katiwalian. Kinakailangan malawakan mag-step talaga. up yung ombudsman, no? Pero even the ombudsman, alam naman natin na may lingering doubt pa rin doon sa Ayun kanya, nga, no? Because the ombudsman, hindi na siya, Prof, hindi na siya vanguard Vanguard. Vangagard! Vangagard siya mga kababayan. Guard di Vangag. Oo. Oh. Bangag ang kanyang pinoprotektahan eh. Bangag ang pinoprotektahan, Diyos ko Lord. that's another thing. So, we Ay, need to nako, have functional vanguard, institutions vanguard. na hindi po talaga dapat natitigtahan at namamanduhan ng Pangulo. Pero kung titignan po natin, everything is actually being held under hostage by the President, no? We have the Congress under him, we have even the Supreme Court or the justices to some extent are also siding with him, ano? The DOJ definitely is under his control, and the cabinet definitely will be under his whim. So it's really hard, no? And unless the President will Alam niyo ba yan si Boying? Kahit hindi na yan, mga kababayan, hindi na yan DOJ Secretary. Para pa rin de facto DOJ Secretary daw mga kababayan. Parang doble ang kanyang hinahawakan ngayon na posisyon, di ba? Wala pang ina-appoint si Bangag mga kababayan na DOJ Secretary. Kasi ang di umano nagmamando pa rin dyan mga kababayan, si Bujingjing. Really? Oh, parang siya pa rin daw ang may hawak. Parang dalawa ng ahensya ang kanyang hawak mga kababayan. Ganyan ka powerful. Itong si Bonjing Rimulya, ang Vangagard daw mga kababayan, sabi nito Pasio. try to say that he is willing to undergo whatever it is that the demands, like for example, full accountability ng kanyang lahat ng kanyang pondo, including his confidential funds, yung pagkakalik niya rito sa flood control issue, the insertions, the signing of the GA, even what the public is demanding, that he submits himself to a hair follicle test. I think all these things will somehow clear the doubts Vangagard on the minds of the public. Okay, natawa ko nung sinabi niyo hostage kasi not because of what you said but because of what I remember. Natatandaan niyo nung isang may nag-jailbreak dun sa Krame at for some reason nakapasok siya dun sa selda ni Laila de Lima. Oo, imposible mga kababayan, no? Yung drama ni de Lima mga kababayan bago siya nakalaya. Diyos ko, Vangagard. Hostage si Laila de Lima. Oh, Vangagard. Yes. And then nakikinig pala ng radyo yung isang sa mga household staff namin. Tumakbo sa kwarto ko, Sir, bakit? Sir, narinig niyo yung balita. Ano yun? Si Senator de Lima, ginawang hostess. Anong ginawang hostess? Jonel! Ayun pala hostage. Mali yung rinig yun. Oo. Kaya natawa ko. Anyway, na lahat na lang ng diversionary tactic ay ginagawa pa rin. Lahat ng ito. Kita nyo, ito binigyan pa ng kahulugan. Natatawa ako ha. Lahat ng diversionary tactic mga kababayan, ginagawa ng mga Vangagard. Di ba yung nabalitaan mo yung shooting sa Bondi? Yung may dalawa mag-ama na Indian. Ay, opo. Sina Akram. Na ang Davao na naman. Sila nag-open fire dun sa Australia. Ang Davao na naman kanila mga kababayan. Binigyan na naman kahulugan na bago daw sila namarel sa Australia ay Davao na naman ang ginawa nilang mga kababayan issue dyan. Tapos ang sabi, ang lang daw mga kababayan, walking distance lang daw sa opisina ni Baste. dumaan sila sa Davao. Ay nako, mga Vangagard. Walang relevance noon. Dumaan din ako sa Davao last week Hindi naman ako namarel pagbalik dito. Di ba? Weird di ba? Parang basta maitatali yung Davao, yung mga Duterte, gagawin. Ito talaga mga Vangagard. Wala namang ebidensya na sila ay nakipagkita ron sa mga terrorist group. Pero, ginaryo pa rin yun. Anong connection nun? Di ba? Vangagard Despite the fact na ang daming naninira sa Davao, ang daming turistang meron sila.
Oo, kahit yung mga domestic tourists. Yes. Oo, ang dami ko nakakasabay doon kasi gusto ka daw nila roon. Eto nga, sinabi naman ng AFP, Okay. wala daw validated na information na nakipagkita sa mga terorista. Pero ang balita mga kababayan, paulit-ulit talaga. Pumunta lang Davao, wala nang ibang mga kababayan, hanggang doon lang. Walang investigasyon kung anong mga in-depth na mga mga kababayan, pangyayari. Basta Davao is Davao. Malapit sa City Hall. Walking distance sa opisina ni Baste. Ganyan lang ang kanilang mga At wala daw namang verified connection sa local terrorist group. Etong mga sinasabi Indian yan mga kababayan. Indian. nga sa'yo, basta mayuna basta yung unahin lang sa Kita mo yung Davao. flood control. Sabi nila, oy, imbestigahan natin yung Davao. Pati Davao Oriental. Issue. Kahit hindi naman yan hindi naman hawak ng mga Duterte. Kasi sila sa Davao, wala naman sila nakita. Alam na naman yun. Nakita nila maganda. Yun nga ang mga project ni Pangulong Duterte, kine-claim pa Kasi po yung administrasyon. Yung tulay mga kababayan. Aking yan. Ligasiya ko yan. Pamanak ko yan sa mga taga Davao. Sabi ni Bangag. Yun Akin yan. Ang gagawin nyo, hahanapan nyo ng problema. Pinakita yung flood control, maayos doon. Di ba? Ewan ko, ano na kayang new development kung bakit biglang namamaril tong mga to? At saka kung nakikita nyo, cold Hindi siya yung parang wala na. crime of passion na biglang nagwala. Parang si Guanzon. Kalaban sila ni Gonzon mga kababayan dahil maraming beses silang mga kababayan tunggali sa korte. Naalala niyo yung Duterte Youth Party List? Mukhang siya ata abogado ni Cardema mga kababayan. Di ba? Hindi bigla nawala yung parang bugso ng damdamin. Ba't sila may baril? Baril ba yun? Baril! Rifle assault Arma rifle. light. Hindi lang sila may baril. Meron pa silang pan-reload na maraming Magazine. Galing Namaril sa sila gera ng yan. namaril. Oo. Baka ano yan? Matindi, oo. Nga 15 tao ang napatay. Grabe, Sa dami no? ng bala. Nakita mo yung mga video, parang sila, pag naubusan sila ng bala, nagre-reload pa. Saka deliberate. Sino Buti na lang kung talagang nagpunta sa Davao mga kababayan, buti na lang hindi naghasik doon. kalaban? Wala. Yung mga tao. Grabe. Baka mga kababayan, nagpunta sila sa Davao dahil alam nilang safe. Punta tayo dito kay may plano tayong masama Dapat safe muna tayo bago tayo mag-execute ang ating plano. Dahil kung baka doon tayo sa Ilocos Norte o sa Maynila, madisgrasya tayo. O kung baka doon tayo sa India, di ba taga-India daw yun? Madisgrasya pa. Gusto nila maging safe mga kababayan. Yan lang ang logical na mga kababayan. Reason. Bakit nagpunta sila ng Davao? Hindi naman yun. Deliberate yung sabihin, hindi sila kinakabahan, hindi sila natataranta. Parang bali, wala, parang normal sa kanila. Pinag-practice yung Parang mata. nanghahunting lang sila ng ibon. Nanghahunting ng ibon? Grabe, no? Nakakatakot yan pag marami yan. Oo, yun namang isa, napatay naman. Yung si Sajid, mag-ama Sajid Mag-ama? Akram at si Akram. Navid Akram. Nagba! Baka gusto nilang maraming views. Grabe ka naman! Sobra ka naman. Grabe ka, for the views. Attorney yung mga Oh, gumagawa. November. And then, kulong ka. Paano pala dumating dito? Aanhin mo ang views. Oo. Araw ng patay. Ayun At pa. birthday ni Nadine Lustre. Birthday ni Nadine Lustre, November 1 nadinusto na Kaya Antay lang, Duterte. Ayaw niya November 1, ginagawa niya October 30. Oo. Yan sila nadinusto yung mga kababayan, no? Bakit, mga kababayan, grabe ka Antay Duterte. Wala naman Pero, ginagawa problema pa rin nila? kasi Davao. Basta maaring kasiraan ng Davao, mapag-usapan ng Big deal. Davao. Kasiraan ng Davao. Ay, Lahat. iyon ang ginagawa Kaya nila. So, paulit-ulit mga paano- kababayan. Kung ano-anong Paulit-ulit ang kanilang mga naratiba ngayon. Bundi Davao. Nagpunta Davao. O, ganyan. kaputan ang nangyayari. Kita nyo hindi lang sa flood control ang scam dito sa atin Opo. Halos lahat na yata nasangay ng gobyerno, mga kasama, ay may problema pagdating sa mga kura-kurakot na yan. Ayan
Kita nyo. Etong SSS, Opo. di ba? May 8 billion daw na nalugi. Di ba? Noon na, tinalakay na po natin yan noong ilang buwan ang nakakaraan na yung mga executives ng SSS ay gusto nila na alisin na yung presidente nila. Dahil nga nag-invest kung saan-saan. Gusto nila namin alisin na ang presidente via impeachment. Via impeachment. Nalugi. Di ba dapat yung SSS pension fund yan? SSM. Opo. Para sa mga retired na mga privado yan, di ba? As contrasted with GSIS na sa mga gobyerno. Opo. Dapat yan, ini-invest talaga yan. Totoo naman. Para palaguin. Pero dapat yan mga safe. Yung government bonds, yung index funds. Opo. Hindi yung mga risky. Yung mga pondo na kahit maliit ang kita, ay sigurado hindi ka malulugi. Oo, mga blue chips, di ba? Opo. Yan. Lugi nga Nilagay nyo sa blue mga chips sa'yo, risky mga ano? investments. Nalugi. Top 10 companies. Okay Lugi. naman. Eto, marami yatang echas dyan sa SSS. Nabalitaan mo na ba? SSM. Di ba? Oo. Yung yung napakarami na toilet paper na in order, mahigit na Kasi mga kababayan, mga inidoro kasi sila eh. What do you expect? Bagoong Pilipinas. Ang daming in-order na toilet yun na paper. toilet paper. Nabalitaan mo ba? May kengpoy eh. Ano nangyari doon? Bakit ganoon? Pinakyaw nila yun. Dahil doon sila kikita mga kababayan. Overpriced. Ay. Hindi kayo may-ari. Hindi ba? Baka naman may diarrhea sila na doon. Ito. Mga inidoro. Nakakagulat ito. Kita mo naman yung audit report, ha? Mga inidoro. Toilet paper. Toilet paper, Napunta. ito, 13.195 million pesos. Bumili Ganun ng, kamahal? humawa ka sa silya mo, ha? 143,424 na rolyo ng toilet paper. Oh, talaga. Hindi ba mas mura kung iinom ka na lang ng Flagyl? Sus, Mario Josep. Nakabibiasis ba lahat ng empleyado ron? Bakit ganon? At ang presyo pa, magkano ba isang toilet paper? Alam mo ba? Oo, yung rolyo. 50, 100, ganun. Eto, 92 pesos. Ayun. Dapat to mas mura. Alam niyo kung bakit? Wholesale eh. Wholesale, Hindi tingi eh. Hindi tingi-tingi eh. Oo. Pambihira. Bakit ganon? Oo. Pambihira. Attorney, kapareho din yan ang reaction ng mga nakasakay ko sa MRT kanina. Oh. Sabi ganun, Toilet pambiran. paper din? Hindi, government employee ang libre sa MRT today. Oo. So, ang punto doon, bakit sila pang ililibre tapos wala namang government employee na nagpalibre kasi Christmas party nila today. Ganun ba? So, sabi ganun, dapat ang nililibre taong bayan, hindi yung mga employee ng gobyerno. Kaya nga yun ang medyo mabigat Medyo eh. Oo. mabigat po yung nangyari Mabigat na today. nangyayari talaga dito sa ating bayan. Eto meron na namang finlag ang ating COA. Opo. Etong sa Department of Agriculture naman, meron pa rin, hindi lang pala sa DPWH, ngunit pati sa Department of Agriculture. Sa DA. Meron pala silang programa, maganda sana. Okay naman kung may programa, wala namang masama. Opo. Ng Rice Farmers Financial Assistance o RFFA. Wow. Di ba? Ngunit, Ano nangyari? meron pala. Nangyari. Take note ha, hawakan mo ulit yung iyong upuan. 58,000! 58,000 Na? nakalista doon na mga beneficiaries binigyan ng kurta. Ay hindi naman pala eligible! Ay, nako. Hindi qualified! Hindi dapat binigyan ng kurta! Grabe, no? Oh, ano Araw-araw, mga kababayan. Bago- Araw-araw, mayroon tayong natutuklasang mga kabalastugan na ginagawa ang Marcos administration. Galit na galit sila doon sa mga nabigyan ng confidential funds dahil daw may code name. Siyempre code name ang confidential funds. Kung sinabi roon, Jubilee Guzman binigyan ng 10,000 dahil nagbigay ng impormasyon sa recruitment ng NPA, di bukas ito, wala na Patay ito sa na. mundo. Allah. Merry Grace Piatos.
Ako po galing sa DILG. Ang Wala naman talaga issue dyan mga kababayan. Ang gumagawa ng issue, itong mga Diablo na mga NPA mga kababayan. Dahil pinapalabas sila na loko. Diyos ko Lord. DILG, may confidential funds din ang secretary. Humihingi kami ng impormasyon kung sino nagbebenta ng droga, human trafficking, lalong-lalo na nahuli namin dahil dyan sa confidential funds. May isang sindikato yung Rohypnol. Nanawagan pa kami dyan yung date rape drug. Ilalagay yun sa inumin mo, mawawalan ka ng malay, re-rapin ka. Ang problema, hindi ka lang nawala ng malay at ni-rape ka. Kinabukasan, hindi mo maalala kung ano nangyari, paano ka magte-testify, paano ka magre-reklamo. Nahuli po namin ni na Ray Hyde. Grabe delikado yan mga kababayan. Kaya i-advise nyo yung mga anak na alamin kung sino-sino itong mga kasama nila sa mga kababayan, party. Kung hindi maiiwasan na pumunta sila sa party, dapat may kasama silang pinagkakatiwalaan. Dahil mayroon palang mga ganyang mga substance na hindi na alam kung anong nangyayari sa kanila. Yung mga sindikatong yon, mga kabataan Talaga? Kabataan. Dahil nagbigay kami ng pabuya, kinuha sa confidential fund. Siyempre yung pabuya. informante, siyempre hindi mo nilagay yung pangalan doon. Mabuking yun, pinatay yun. Oo nga. Oo, kaya kita mo, etong mga beneficiary ito sa DA ay galing sa Regions 1, Ilocos yun, di ba? Opo. Ay, nako, Ilocos na naman. 4A, yan, Calabarzon. 4B, Bicol na naman. Diba? Tama ba ako? Yata. Mimaropa. Hindi ako sure 5, ano ba yung 5? 9, 10, and 11. Okay. Oo, yan. Hindi daw ito mga ito, mga magsasaka! Ay, Diyos ko. Bagoong Pilipinas, welcome. Kasi nga, ang qualified doon ay mga magsasaka Farmer. ng rice farmer Ayun. ng bigas. Opo. Oo. Yung iba naman, hindi nakatala doon sa registry system for basic sectors in agriculture. Yung iba naman, Sino ba ang Department of Agriculture? Di ba yung mga kababayan, best friend ni Bangag? Sa makatuwid, daw mga kababayan para pa rin si Bangag pa rin ang DA Secretary dahil sunod-sunuran kay Bangag daw mga kababayan nagsasaka nga ng bigas, pero mga malalaking farms. Hindi yung mga small farms. Oo. Ba't ganon? Pero binigyan na ng pera. Ayun, aksaya na Nabigyan naman. Welcome to Bagoong Pilipinas. Ang sabi, Bagoong Pilipinas, bawal ang waldas, pero sila lang ang nagwawaldas. Yun parang si Wenner hindi naman magsasaka pero nang aararo. Iba yung naararo. Araro? Tulala si Juby. Aararo Mayroong pelikulang Malaswa mga kababayan. Araro ang title. Diyos ko Lord. Natatandaan pa natin yan. Mayroon pang mga mga kababayan, patikim ng pinya o mga ganyan. Akala natin ano to mga pelikulang ito. Tapos yung ang sarap ng melon o ganyan. Iba-iba mga title mga kababayan. May mga prutas. Diyos ko Lord. Pero at etong 58,000 na ito, computin mo, Victor. 58,000 ay nabigyan ng 58,000. tigli 5,000 pisos. Oh! Huli ka! Isusumbong kita! Isusumbong kita! 58,000 times 5,000. Sige. Grabe! Yan mga kababayan, mga ghost na naman. Ayan na. Oo, Another mga kababayan sa Bagoong Pilipinas. Nasa Region 12, Okay. ang mga beneficiary ay hindi na kasi Hindi tao. lukuyang nagsasaka. Ngunit, binigyan pa rin ng tigli 5,000 piso. Representative lang yun, sir. Alin? Yung binigyan na Hindi hindi. pwede. Dapat Hindi pwede. direkta sa farmers yun. Tapos ang pa dyan mga kababayan, ghost pa yung marami dyan. Okay. Hindi pwedeng representative. Ano ba naman ito? Ala. Hindi lang yun. Opo. Oo. 58,000? Pati kambing. Pati kambing. Meron din? Ay, may anomalya rin. Pati kambing, anak ng kambing. May anomalya rin ang kambing. Walang pinatawad sa Bagoong Pilipinas, pati kambing.
Pati ba naman kambing pinatulan nyo? Pinatulan pati kambing. Oh. Pati saging siguro mga kababayan. Oh. Kagaya nung dati, sinadilima, pati saging pinatulan. Speaking of kambing, nakakain ka na ba nun sa Vincent's? Doon sa... Vincent's may Malacanang? Kambingan? Hindi po. Ang sarap ng kambing doon. Kalderetang kambing, adobong kambing, kambing na curry. Dinadayo yun ha. Pati yung mga matataas na opisyal ng Malacanang. Oh, baka may kambingan na namang anomalya doon ha. Yan ay kumakain doon. Pero, ito, iba ito. Kamote ito. Kamote. Naghahanap sila ng kambing ngayon. Hindi kayo niluto doon sa Vincent's? Kasi sabi Naubusan? ng COA Oh. ay dati daw ay may 68 Anglo-Nubian, isang breed ng kambing at 33 sanin breeder goats. Hindi nila mahanap ngayon. Aaron, Wala nawawala na. na. Baka Naluto kinaldereta na. Baka hindi kaya yun yung in-order ko nung masarap kasi kaldereta ron Oo, hindi ba yun napulutan? Hindi naman Isang siguro, araw. Tony. Oo, kasi at etong mga nawawala o namatay daw. Opo. Oo. Namatay daw yon. Oo, yung iba daw. Nasaan namatay sa ang buto? stress. Na-stress ang kambing. Environmental stress. Pati kambing may stress. Oo naman. Eh, siyempre, kung ikaw ba'y alam mo, gagawin kang kaldereta after 2 months, hindi ka ba may stress? Grabe yun. Yan mo. Ay, Sabihin sa'yo nung kapitbahay mo, ikaw, Juby, Nakakausap po, sa Enero, kaldereta ka na. Oh, hindi ka Kaldereta ka na. stress nun. Siyempre, hindi ka makakatulog. Gagawin kang kaldereta eh. Oh, Pira, malaking stress yun. matinding kambing. Yun lang, malilate ka na rito sa programa natin. Na-stress ka yung panggagawin kang kaldereta at saka adobo. Hindi magandang experience yung ginagawang adobo. Opo. Walang matutuwa rong gawin kang adobo. Awag. Anyway, Grabe si Atty. Talagang power. pambira. At ang nakakalungkot dito, kaya pala namatay yung iba, yung sa stress, Oh. ay hindi pinakain yung iba. Alin? Hindi ba nakain, wala kainin. Hindi na sila pinakain. Kinain pa sila. Ay, grabe. Ay, nako. Nasa kambing pa rin. Yan ang sabi natin mga kababayan na ang dami-daming mga proyektong nasasayang lang. Proyekto ng gobyerno nasasayang lang. Dahil wala natin ma-competent pa tong mga gunggong na to. Tayo Ay, pala. nako. Hindi maganda. Hindi maganda. Chris Aquino. Parang si Chris Aquino. Di ba? Oh my God. Ayun na. Kuya Boy. Ayan, oh. Kambing ba yan? Tupa yata yan eh. Anak ng tupa, oh. Kambing ba yan, kambing? Pero, Tony, honestly, hindi ako kumakain talaga ng kambing. Ganun na bakit? Pero nung nagluto yung bayaw ko, kapatid ng ate ko, ay asawa na Kailan yun? matagal-tagal na rin. Hindi Ibig naman sabihin, itong last month. Hindi, Kasi last month nawawala yung mga kambing sa ay, hindi po, DA. matagal na po yun. Pero Tony, sabi sa akin, Jub, kainin mo yan, baboy yan. Siyempre, Baboy. thinking Ikaw ko, naman, ututo ka naman, nakita mo naman, nililiit eh. Saka, ang liliit ng, Attorney, ng pag buto eh. kumakain ako, maliit din talaga yung baboy pag tinadtad namin. Saka mabuto yung kwan. Opo, ang punto ko lang dito, attorney, hindi talaga ako kumakain, pero nakain ko nang hindi ko alam, kambing talaga. Pero masarap, Oo. di ba? Masarap pala. Oo, masarap. Oo. Oo. So, Lalo mo- na kung imported Umulit ka ba? na galing sa DA. Grabe, nakakatakot. Anyway, Pati ba naman yun? Pati kambing! Ano ba naman kayo? ano pa nawawala? Bukod sa kambing. Hahanapin natin, baka pati aso. Susena yun. Wag naman. Lahat na lang nawala dito sa pamahalang ito. Wag naman. Hindi ako maka-get over. Flood control. Okay. Diba? Yung mga nawawalang mga health center sa DOH. Pati ba naman kambing pinatulan nyo? Pati kambing, kinurakot. Kuya Boy. Kambing yun eh. Kambing. Pero Tony, kumakain ka nga, hindi ka nga naawa eh. Alin? Sa kambing. At least hindi kinurakot.
hindi maawa ka sa taong bayan. Hindi naman binili ng taong bayan yung ng pera ng taong bayan yung kambing ko eh. Ito, halos 3 milyong piso kambing. Pambreed ito, pambreed. Pambreed. Para paramihin, gumanda yung lahi ng kambing dito. Pwede. Ginawa naman nilang kaldereta, pambira naman. Sanotang yan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.